Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Nako, may panibagong pasabog naman si Senator Risa Hontiveros hinggil sa natawag nating nag-recant na witness ba yon tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ni Senatora Risa Hontiveros, mga kabibig, kung may nagsuhol kay Rene, KOJC yan. Nako! Hala, Senator Risa Hontiveros, meron po ba kayong ebidensya na ang taga KOJC ang nagsuhol kay alias Rene? Sabi ni Risa Hontiveros he, Maurilio, knew that. And yet now, on video, he claims we gave him 1 million? That is a lie, and he knows it. Kung may nagbayad kang Michael, hindi na ako magtataka kung KOJC yan. Ito na naman ang sagot ng mga ilang netizen. Paano nyo po nalaman na KOJC ang nagbayad? Hala, may ebidensya po ba kayo na ang KOJC ang nagbayad? Naku, tumaasa naman ang dugo ng mga KOJC members dito if ever mabasa nila ito or makita nila or mapanood nila ang video ni Senator Risa Hontiveros. On the other way around, mga kabibig, ito ang storya, kabibig. Sabi ni Senator Risa Hontiveros, mga kabibig, naku, ito na. Si alias Rene ay nag-contact sa kanila ngayong last 22 ng June at humihingi ng tulong kasi kinidnap daw siya ng KOJC at itinago sa Glory Mountain. Hala, ano naman itong sinasabi ni Senator Risa Hontiveros? Totoo kaya ito? Meron daw mga text messages or chat messages si alias Rene para nagpapatunay na totoo ang mga sinasabi ni Senator Risa Hontiveros. Naku, mas lumalalim yata ang istorya na ito. Dapat nung maimbestigahan ito ulit, dapat magpatawag ng Senate hearing ang Senado nito. Kasi yung si Pastor Apollo Kibuloy nandun na sa bilangguan, pero sabi ng iba, inosente pala. Kasi itong si alias Rene may sinasabi na binayaran ng 1 million, itong si Risa Hontiveros sinasabing hindi sila magbabayad ng 1 million, hindi sila nagbayad ng 1 million. In the same time, sabi niya, baka daw KOJC ang nagbayad kay alias Rene para mag-recant, para baliktarin si Senator Risa Hontiveros. Nako, kabibig! Ano ang katotohanan, mga kabibig? Parang ang mga netizen ay gulong-gulo na rin sa totoong istorya. Kaya sabi ng ilan, ay dapat ito imbestigahan. So ito, mga kabibig, ang sinasabi ni Senator Risa Hontiveros na kung saan sinabi niya, mga kabibig, na ang KOJC ay ikinidnap si alias Rene. Let's listen to this video. Okay? Go. Political group, kahit po in general lang. Well, truly, pina-finalize pa namin yung kasong ihahain sa Miyerkules plus yung mga kasunod na criminal complaints. Kung merong mang malalaking tao o malalaking grupo, basta ditulad ng mga nag-imbento nitong video na ito, halimbawa, meron kami ng lahat ng mga resibo para pagbasihan ang anumang mga kasong ihahain. Hala. So magsasampa ng kaso si Senator Risa Hontiveros kung may politiko man na nasa likod ni alias Rene ay mananagot din. At may mga ebidensya din sina Senator Risa Hontiveros. So eto, nakabibig, yung video sinasabi ko sa inyo na talagang bulgar na sinasabi ni Risa Hontiveros tungkol sa KOJC. Let's listen to this one. Michael also claims that I threatened him. Yet, on June 22 and 23, 2025, just this month, just last week, Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, "Help me, kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain. Send rescue now." Totoo kaya itong kinidnap si Michael? Kasi, of course, saan siya inilagay? Sa Glory Mountain daw. Kinidnap siya. Of course, taga KOJC talaga yan. Diba? Posible. Kasi hindi naman makakapasok ang mga hindi KOJC sa
sa baluarte ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero na-mention ni Risa Hontiveros, Glory Mountain. Kinidnap si Michael, no? At inilagay sa Glory Mountain. Nag-message si Michael June 22, humingi ng tulong tungkol sa nangyari sa kanya. Close quote. We took his messages seriously. We forwarded them to the PNP in Davao for immediate action. Hala. At noong kumikilos na ang PNP, biglang lumabas ang video. Bago pa iyan, nakailang mensahe na rin si Michael na hinaharas siya ng ilang hindi kilalang individual pagkatapos ng pagdinig sa Senado. Oh. Katulad iyan ng nangyari sa Farmally hearings, kung saan dokumentado namin yung pagsumbong ng witnesses na siya ay tinakot at hinaras ng kampo ng Farmally. Yan ang totoong modus nila. Oh. So this is the real pattern here. After testifying in the Senate, witnesses are harassed and threatened, and then suddenly flipped. So let's call this what it is: witness tampering, fake news, psychological warfare. Oh. Ang mga kasinungalingan ay insulto sa pagdurusa at tapang ng mga witnesses. Tandaan natin, 14 sila. Mga witnesses na naglahad sa mga abusong ginawa sa kanila ni Kibuloy at ng KOJC. Sinungaling na nga nang haharas pa. Hala. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. And these are people who were already afraid. Hala. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Oh. Mana? Hindi lang ito paninira. Those responsible for this video crossed a line Oho. and they will be held to account. Okay. Muli, Kaya yan. I have consulted with my legal team, and on Wednesday, we will file a complaint with the NBI. We will work with them for a full investigation into the people who created this video Hala. and the networks amplifying it. And we're not stopping there. We are preparing criminal complaints. To those behind this, Hala. you don't scare us. Hala. But you should be scared of the truth. Because no one gets to endanger our witnesses, my staff, or harass the Senate with impunity. Hala. We will not let this slide. We will fight back. Hindi nila mapipigilan ang katotohanan. Yon, mga kabibig. Yun ang statement ni Senator Risa Hontiveros. Let's continue listening, ha. Parang galit si Madam, oh. Naramdaman ko yung galit niya, oh. Kita mo naman, oh, sa aura pa lang. Di ba? Mama, you're saying na yung si Michael po now is pwede siyang biktima dito na ginagamit siya? Posibleng biktima rin si Michael, posibleng ginagamit siya. Pero kasabay ng pagdasal ko para sa kanyang kaligtasan, kung tulad ng takot niya, siya ay kikidnapin, kahit pinagdarasal ko ang kanyang paglaya at kaligtasan, kailangan managot din siya sa kanyang pagsisinungaling. Oh! And Managot si meron po din Michael. pang feedback yung PNP about ano po yung sitwasyon niya ngayon. Basta ang latest na alam kong ginagawa ng PNP noon ay kumikilos din sila agad doon sa Noon. forward naming mga messages ni Michael noon lamang, June 22 at 23. Pero habang sila ay kumikilos na noon tungkol sa kanyang cry for help, yung kanyang hiling na ma-rescue siya, biglang lumabas na itong video na ito. Oh! Thank you. Next. Next to Victoria.
Sen Ann po from Brigada. Ma'am, after lumabas yung issue about kay alias Rene, si Attorney Roque said that ang dami niya raw Ito na, pong Attorney Roque. invento. And he even encourages the public po na magsampa ng ethics complaint against Ala. you para mapatalsik sa Senado. Any comment po regarding this? Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint. Pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya. Ooh. Umarap muna siya dito sa Senado. Haharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. Ooh. Sen, after nung call ni Sen Roque, may ilang netizen na sabi nila, baka raw kayo pinupunterya kasi baka daw natitreten for you kasi baka daw tumakbo kayo for 2028 election. Sa tingin niyo po ba, may possibility po ba na may ganung angle kaya pinupunterya po kayo? Anything is possible, pero para sa akin, saka na yung ganyang mga usapin na iyan. Tututok muna ako dito sa mahalagang isyung ito na may kinalaman sa trabaho ko sa Senado. Kasama na po, syempre, yung pagiging senator judge sa isa pang importanteng proseso. Uy! Playing safe ang sagot ni Madam, ha? Pero sabi ng iba, baka delikado talaga na kung hindi ito mareremedyohan ni Risa Hontiveros, ay talagang tatatak ito sa kanyang pangalan. O dapat talaga mahanapan ito ng solusyon ni Senator Risa Hontiveros. Ano kaya mangyayari? No? Nasaan kaya si alias Rene or si Michael? Well, sabi ni Senator Risa Hontiveros, kinidnap, itinago doon sa Glory Mountain. It means nandun sa KOJC. Nako, meron kayang tawag dito, ebidensya. Hindi lang pwede chat, mga messages lang ni Michael ang pwedeng ilabas ni Senator Risa Hontiveros. Dapat talaga may pruweba na may video or picture na nandun si Michael na kinidnap at inilagay sa Glory Mountain. Kung puro messages lang ni Michael, pwede namang madinaya ni Michael, pwede naman sabi ni iba na, ay, hindi ako nag-text or gawa-gawa lang. Naku po, mga kabibig. Parang bumalik yata yung salpukan ni Risa Hontiveros versus Pastor Apollo Kibuloy at itong issue ni Michael o alias Rene. Sino kaya ang nasa likod nito, kabibig, no? Ako din, I was wondering. Kasi biglang tumahimik na yung issue na ito Hindi na napag-usapan talaga. Ang naging trending na issue ay impeachment, ano pa ba, yung pagtaas ng presyo ng bigas, yung 20 pesos kilo, yung ICC ni Duterte, tapos yung interim release ng Tatay Digong. Pero biglang sumulpot ang issue na ito at biglang may mga tao na nagsilabasan ngayon. Sabi naman ni Senator Risa Hontiveros, may mga witnesses daw sila na magsalita din na hindi sila binayaran ni Senator Risa Hontiveros. Ako, 14 daw sila. 14. Tapos si Michael, isang tao si Michael na siya lang daw ang tanging nagbaliktad, nag-recant. Yung the rest, talagang confident niyan sinasabi na magsasabi daw iyon na hindi sila binayaran. Ako, kabibig. Madami palang mga issue, no? Tapos si Risa Hontiveros, tungkol kay Atty. Harry Roque, sinabihan niyang, umuwi ka muna sa Pilipinas, haharapin kita. Stop mo muna yung pagiging pugante mo. Oh, grabe. Nakita niyo ang pagmumukha ni Senator Risa Hontiveros, no? Galit siya, no? Nagtitimpi siya. Oo. Parang pinipigilan niya ang kanyang emosyon. Dapat pa-demure talaga sa harap ng camera. Kasi, mahirap naman kung magwala siya dyan. Ayaw, ang mga kakamping, ayaw sa mga bastos, mapagmura, or kung ano-anong, kasi alam niyo naman ang kakamping. Sila ay, dito kami, mahinahon, mga ganun. So, kailangan talaga i-maintain ni Senator Risa Hontiveros ang kanyang sarili, compose ang kanyang sarili, at kung ano ang pagtingin ng mga tao sa kanya. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Ito naman si Neneng, masyadong guilty. Napakadami mo ng interview sa press pagkatapos lumabas ang video ni Rene. Makadepensa ka, parang wala nang bukas Bilisan mo mag-explain para hindi ka mahuli. Masyado ka kasing pabida. Ayan tuloy, bumalik sa'yo. Hintayin mo na lang ang susunod na witness na babaliktad. Sabi naman ni isang netizen na si Tata G. Rojas, point by point din ang pagsagot sa sinabi niya, Senator Risa, para malaman ang totoo. Lalo na nagsabi siya about the condo at iba pa. Mabuti nga wala si Trillanes kung hindi dalawa silang
na tahol dyan sa Senado. Pero ilang taon na lang din ito. Tapos na rin ang karir nito. Hala, lagot ka na. Depensahan mo ng gusto ang sarili mo, alias Rene. Kasi sasampahan ka ng kaso ni Senator Risa Hontiveros. Ito pa. Money speaks. Di naman yan aamin kahit kailan. Lakas loob kasi mapera siya. Madali magtanim anything by her money. Unlike sa mahirap, walang justice. Sa Pinas, pag mayaman lang justice, which is very unfair. Risa, you need to be sue for what you done. This time, need to prove justice is fair for those with money and without money. Sabi ni Tracy Navales. Pero sabi naman ni Risa Hontiveros, kung sino yung mga taong nasa likod dito, kung meron mang politiko na nasa likod dito, mananagot kayo. Ihingi ng tulong si Senator Risa Hontiveros sa NBI para matulungan sila para matrace or Risa Hontiveros also pray kay alias Rene na sana safe siya kasi ang sinabi ni alias Rene humihingi ng tulong at nasa KOJC Glory Mountain lang siya itinago. Naku mga kabibig, ano ang inyong reaction dito? Sa mga pasabog ni Senator Risa Hontiveros, don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!